So, good evening. Hello po sa bawat isa. And kamusta? Kamusta ang inyong araw ng mga puso? So, alam ko na ang bawat isa ay siyempre nandun na happy ang lahat, no? Dahil sa una-una ay meron tayong Kristo sa buhay natin no, na una nagbigay, na umibig sa atin, no? So, kaya hindi na tayo magsasana all, no? Previous na lang kami magbigay. Ayan. So, before we start po, ayan, okay lang, still single. May nilaan sa'yo ang Lord. Wait lang daw. Ayan, so before tayo mag-start, okay, so hilingin ko muna um, si Ate Pam para sa ating opening prayer. Okay. So, hello, narinig pa ako ni Ate Pam? Hello, rinig po ba ako? Hello po. Ayun. Ayan, so Ate Sorry Pam, po, lead nasa mo muna ang ating opening prayer. Sige po, let's pray po. Hallelujah Lord, hallelujah Father God, maraming salamat Panginoon Lord God sa panibagong araw Lord God, opportunity Lord God na muli makarinig at makareceive ng iyong salita. Panginoon Lord God, dalangin ko Panginoon Lord God na manguna ka sa aming kalagitnaan. Lord, sa gagamitin mo na magdadala ng iyong salita, patuloy na dalangin ko na lang sa mong kanyang labi, knowledge and wisdom that comes from you Panginoon Lord God, sa magdadala Panginoon Lord God, tanging salita mo lamang ang mamutawi Lord God, sa aming kalagitnaan. Lord God, maraming salamat sa lahat ng biyaya na pinagkakalob mo sa bawat isa. Pag-iingat, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Patuloy na, Lord God, dalangin naman that your Holy Spirit moves, Panginoon Lord God, sa aming kalagitnaan, Lord God. We pray for the victorious Bible study, Panginoon Lord God, ng PLSP ngayong gabi, Panginoon. Salamat po, Lord God, ang aming kakaisang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan, so muli, kamusta po ang bawat isa? Ayan, so inihiling ko ng bawat isa ay magkaroon ng kanilang reaction. So, para makita ko ano man ang anong feelings nyo ngayong Saturday. Ayan, so puso. So, alam ko na bawat isa ay nagagalak na muli na makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, ayan yung ating pahinga ng Saturday, na worth it yung pahinga natin, no? Dahil nakapahinga na tayo physical kasi and then yung spiritual pa natin, no? Napapakay pa natin, napapalakas pa natin yung spiritual natin, no? Na at mas strengthen pa natin yung connection natin sa Lord. Amen po ba? Ayan. So, syempre, bago tayo makinig ng salita ng Panginoon, no? So, may nais po bang mag-share ng kanilang testimony sa araw na to? Sino magte-testimony ng mga natanggap nila? Sa mga taken dyan. Or hindi lang naman sa mga taken yun, no? So, bigay na ng family nyo, no? Minsan yung iba, no, parang akala nilang konsepto ng heart dates about sa mga magjojowa lang, no? Yun ang mga bitter. Okay, ayan. Joke lang. So, sinong nais mag-testimony sa gabing ito? May nais mo ba mag-volunteer? Huwag nang mahiya. Wow! Ito ata si Ate Shane ay bago, no? Ayan. So, thank you kasi nakita na daw niya yung live ng dito ating Bible study. Ayan. So, praise God. Ayan, Ate Jess. Ikaw Happy po ba? Hearts May Day. Hindi, gusto ko lang bumati. Okay. Happy Hearts Day. Hindi, joke. Hindi yun, gusto ko mag-thank you sa Lord dahil sa kalakasan yun sa work ko, and then yung kanina nga
kasi nagtitinda nga kami ng mga Japan surplus. So, sabi ko, "Lord, wala pang tao," ganyan. Kasi kailangan siyempre bumenta, ganyan, para mapataas yung sales. Tapos biglang may dumating na ang daming binili. So, na-amaze lang talaga ako sa Lord kasi once na talagang mag-pray ka, lumapit ka sa kanya tapos wala kang alinlangan na ibibigay niya. So yun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi yun, mataas yung benta namin today. Ayun, thank you Lord. Okay, thank you Ate Jess, yan. So, praise God, no? Alam niyo talagang ma-appreciate natin na, kahit sa maliit mang bagay parang alam mo normal lang na, "Ay kailangan may benta ako," 'no? Pero alam mo yun yung 'pag lumapit ka sa Lord 'no, talagang ma-appreciate mo, mararamdaman mo nandun yung presence ng Lord na kasama mo siya 'no, kahit saan ka magpunta. So, amen. So, ayan. Hello, baka pandi-ate ako kay Ate Shane, baka ako pa mas matanda. So, pa-second time na niya ditong attend, 'no? Si Ate Shane baka gustong mag-share ng kanyang testimony. Hello, si Shane nga ba? Shane, ilan taon na ikaw? Puwede bang mag-ask? Kasi baka ate ako na ate baka parang ako ata ang nasanay na ako na kasi 'pag may bago 'no, parang 'di ako ayun, ate natatawag ko. So, hello Shane, can you hear me? Okay. Mas matanda pala ako. Ayan, so hello Shane, welcome and yun I hope na tuloy-tuloy na maka-attend ka at maka-join ka dito sa ating Bible study. And yan, praise God sa buhay ni Shane. And baka yun, so praise God daw dahil napanood niyo na yung live natin sa FB. Ayan, so praise God. So, sino ba pong gustong mag-volunteer na mag-share ng kanilang testimony sa gabing ito? May nais po ba? Huwag nang mahiya. Ayan, si Ate Clarence. Hello po. Magandang gabi po sa bawat Hello. isa. Hello, Tishay. Miss you na. Happy Hearts Day po. Tomorrow. Magkikita na tayo Yay! tomorrow. Totoo po? Yeah. Yay! Atin ka tomorrow. O sige, Sige, tomorrow may mag-testimony ka surprise ako muna. sa'yo. Ayun. So, ayan. Nagpapasalamat ako kay Good Lord evening kasi. po, Bishop. Hello po. Good evening po, Bishop. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi, ayun. Today po is, another year po sa tita ko po na, yun po, nag-iisa ko ng tita na, yun po, nag-celebrate po kami kanina. Tapos, nito naman po buong weekend, sobrang dami pong eksena. Nagpapasalamat lang ako sa Lord sa gift, sa presence niya, tsaka sa sa wisdom at knowledge niya na binibigay sa akin araw-araw. Tapos nagpapasalamat din ako sa Lord kasi yung protection at guidance niya sa family ko tsaka sa parents ko is, ayun, sobrang overwhelming po. Wala akong masabi sa mga blessings na binibigay ni Lord sa akin. Yun lang po. Ayan. So, praise God sa buhay ni Ate Crispin. So, nandun yung patuloy na marireceive natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Ayan. So, praise God. Ayan. So, di ko na patatagalin pa ang moment na to. So, tawagin na natin si Ate Jessa para ipakilala ang magdadala ng mensahe ng Panginoon sa gabi. Ate Jess? Yan, so good evening po sa bawat isa. Yan, so ngayon naman po tayo naman ay syempre magre-receive from the Lord. And syempre alam ko na excited ang bawat isa. Alam ko na pinagpala tayo, amen ba, this week and another day para naman mapakinggan natin ang word ng Lord. So ating pong i-welcome ang ating pong Tatay Bishop para po sa word of God. So palakpakan po natin ang Lord sa buhay niya po. Praise the Lord. So magandang gabi. So happy Heart Day. Kahapon ay marami nag-celebrate.
No, bagamat tayo Kristiyano na, hindi naman tayo nakikiayon kay Valentino. Ang pwede natin celebrate because of the love of God every day. No? Yung pag-ibig ng Panginoon na nag-uumapaw sa ating puso ay hindi every February 14 lang, kundi every day because Jesus loves us. So salamat at tayo ngayon ay nakita-kita and everybody excited tomorrow. Amen. Bukas sa ating Youth Life pag-ibig, no? Yung LCM, Love, Courts and Marriage. May speaker tayo from Manila. Siya ay young professional na kilala, matagal ko na kilala with regard to family, no? Kasi may asawa na siya, may dalawang anak, very successful ang relasyon nila mag-asawa at nakita ko na mayroong impartation magaganap bukas sa pag-aaral ng bawat isa. So ngayon ay meron akong share ngayon. Sinabihan ako ni Teacher Jessa. Sabi ko, yes, excited. So ang aking tuturo ngayon ay mula sa aklat ni Pedro, unang Pedro 5:8 hanggang 9. Ang mga talatang ito ay naghahayag na kung saan sa ating kapanahunan, meron binilin si Pedro. Ang sabi dito, be alert and sober, your mind, your enemy, the devil, flow like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Then sa Mark chapter 13 verse 32 hanggang 33, meron sinabi dito, but about the day and hour, no one knows, no even the angel in heaven, not the Son, but only the Father. Be on your guard, be alert. You do not know when the time will come. So dito sa mga talatang ito, meron tayong pag-aaralan. No? Pag sinabing be in your guard and be alert, ito ay isang paalala ng Panginoon na talaga mapagbantay. Ano ba ang binabantayan? No, naalala ko po ang bangko, mayroong security guard. No, mayroon silang tinatawag na protocol. Very alert sila. Why? Sapagkat napakahalaga ang nilalaman ng building o ng bangko. Yung mga pawn shop, may guard. Yung mga tindahan ng alahas, may guard. Then yung mga magagandang bahay at subdivision ay may guard. Bakit kaya? So ang ibig sabihin, mayroong valuable things na nasa loob na mahalaga. So yan ang pag-aaralan natin. Sa ating buhay kasi, nung tayo nakakilala sa Panginoon, napakahalaga na alagaan natin ating sarili, ang ating buhay. Kasi sabi nga ng Bible sa ating pinag-aaralan, sa unang Pedro, ang kaaway natin si Satanas ay parang leon na umiikot-ikot, humahanap ng masisila. Ang ibig sabihin, walang misyon ang kaaway kundi pabaksakin ng Kristiyano, sirain ng Kristiyano, panlamigin ng Kristiyano, at mawala sa tunay na pananampalataya. Kaya ang sabi dito, be on your guard. So ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang mahalagang bagay sa ating buhay na kailangan natin bantayan. The first one is guard your mind. Ayon dito sa Romans 12:2, may sinabi dito, be transformed by the renewing of your mind. Yan ang malino na sinabi. No, ang ibig sabihin, ang sabi doon sa chapter 12 verse 1 and 2, huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan kundi magbago tayo ng kaisipan. Kaya nga ang mind natin ang battleground, yung isip, yung iniisip natin. Kaya maraming tao ay nagkakaroon ng depression sapagkat marami siyang iniisip, maraming alalahanin sa buhay. Kaya ang sabi dito ng salita ng Panginoon ay transformed by the renewing of your mind. Ba't natin matatransform? Kailangan. Kasi yung mind ay na-load tayo
ng word na nanggagaling sa mundo. No, kita natin. Affected tayo sa ating kinalakhan, affected tayo sa ating mga nakakasalamuha. So kaya makikita natin yung mind. Kaya meron tinatawag na setting of mind, may tinatawag na brainwashing of the enemy. So pag hindi natin nabantayan, papasok ang negative, mawawala ng positibo, mawawala na yung pananampalataya. Naalala ko nung ako ay hindi pa born again, hindi pa Christian. Ang isip ko ay nalaso ng motivation ng Union. Dati kasi ako presidente ng Union. Ilaw at buklod ng manggagawa, nagrarally kami dyan, ang dami na kami nagsusunog ng gulong sa Medjola, ang dami. For some reason na kung isipin natin ay napakalaki ang problema ngayon. Pero dahil nga apektado ka ng kaisipan mo, yung nasa isip mo, ikinikilos mo na, yung nasa isip mo, inailalakad mo na. Kaya, mga anak, sabi ng Bible, mapagbantay kayo, at ang una natin babantayan ay ang ating isip. Kaya ano sabi ng Philippians 4:8? Meditate on things that good report. Sa Ephesians chapter 4, verse 8. Yan ang magiging lunas upang tayo ay hindi tayo magkaroon ng problema sa ating kaisipan. Kaya guard your mind. No? Ikalawa, guard your heart. Bantayan daw natin ang ating puso. Sabi dito ng Bible sa Colossians 3:12, be forgiving at all times. Kaya ang puso. Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nasasaktan, pero sabi dito, be forgiving at all times. Kasi pag ang puso natin ay naapektuhan ng sama ng loob, naapektuhan tayo ng sakit, ang tendency ng puso ay gumanti. No? Ang tendency ng puso ay manlamig. Kaya sabi ng Bible, be forgiving at all times. In Colossians chapter 3 verse 15, ang pinakalunas para tayo magkaroon ng guard sa ating heart, peace of God, rule, and be thankful always. Yan ang sikreto. No? Colossians 3:15. Peace of God must be ruled and be thankful always. Para daw ang ating puso ay may puno at mabantayan natin, kailangan daw punuin natin ang kapayapaan. No, kapayapaan ang manguna sa ating puso, mag-rule, nasabi diyan. And be thankful always. Be thankful always. Kasi kailangan natin maging mapagpasalamat. Kasi alam nyo, minsan, ang puso apektado dahil hindi natin nababantayan, hindi tayo nagiging mapagpasalamat. Ang atin lang pinapasalamat ay mga good things, no, hindi yung bad things. Alam niyo si Joseph sa buhay niya. No, Joseph the Dreamer. Yung naging Prime Minister ng Egypt sa Old Testament. Ginawan siya ng mali ng kanyang mga kapatid. Ginawan talaga siya. Sinabi sa kanyang ama na siya daw ay kinain ng hayop pero siya ibinenta. Pero alam niyo, sa bandang huli, nung nakausap niya kanyang mga kapatid, hindi siya nagtanim na sama ng loob. At ang sabi niya ito, inaalaw ng Panginoon ang lahat ng bagay sa ikabubuti natin. Kasi may magandang layunin ng Diyos kung bakit nigawa ang kaparaanan yun. Dahil si Joseph pala ang magliligtas sa buong Israel. Dahil ang Ehipto, ang Israel ay nagkaroon ng tagtuyot na wala ng pagkain. Pero si Joseph dahil naroon sa loob, ay siya nagdesisyon upang bigyan ng blessing ang kanyang kababayan. Kaya ay napakahalaga to guard your heart, peace of God must be ruled and be thankful. Lahat. Ay si Tatay Bishop, di ba? Alam niyo naman, nagda-dialysis ako. Kung iisipin ko yung nangyari, wala. Magugulo ka lang. Ang ginagawa ko lagi,
Nagpapasalamat ako sa buting bagay na ginagawa ng Panginoon. Mamaya sa prayer ko sa gabi, pinagpapasalamat ko maghapon na binigyan ako ng lakas. Pagising na umaga, lagi ko sinasabi sa Lord, Lord, salamat. Ginising mo muli ako. Salamat sa bagong araw na naman. And be thankful. Sa maganon, mababantayan ang iyong puso. Ikatlo, guard your lifestyle. No? Sabi ng Bible sa 12:1 ng Romans, living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya makikita natin, kailangan tayo ay mamuhay na naaayon sa kabanalan ng ating Panginoon. Kaya yung lifestyle natin, yung uri ng ating pamumuhay, ang sabi ng Bible, you need to be concentrated. Mabantayan. Kasi alam nyo, ang mundo ay talagang babalutan tayo ng kamunduhan. Kikilos at kikilos siya. Para ikaw ay maging ma-influensahan niya. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10? Be God's work and seek to do good work. Walk in them. Kaya sa atin, mga anak, napakahalaga na mabantayan natin yung ating lifestyle, yung buhay. Kung paano natin gamitin ang oras, no? Yung lifestyle. Kung isa-isay natin lifestyle, yung regular na pamumuhay mo sa maghapon. Bantayan natin. Kasi hindi lahat ay angkop bilang tayo ay mananampalataya. Hindi lahat ay magiging angkop sa ating pamumuhay at na hindi nababagay bilang Kristiyano. Number 4, guard your love for God. Bantay daw natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Baka nalalamig. Baka may kaagaw na ang Lord. Kasi minsan si Kristo ang kaagaw si Kristi. Si Kristo ang kaagaw ay si Christopher. Active na active, mahal na mahal si Kristo. Nung nakilala si Christopher, nabago na ang kanyang buhay. Active na active sa Lord. Nung nakilala si Christy, si Christopher, nagbago na ang pagmamahal niya kay Lord. Nabawasan. Kaya nga sabi ng Matthew 22:37, love Him with all your heart, all your soul, all your mind. Kasi yan ang sukatan ng pagmamahal. Hindi natin pwedeng magmahal na 50-50 kay Lord. Hindi naman pwedeng mahalin natin ang Lord na seasonal. Hindi na pwedeng mahalin natin ang Lord na kung kailan pinagpapala tayo pag hindi na. Ang sabi ng Bible sa Matthew 22:37, love Him with all your heart. With all. Pag sinabing love, all. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kaya, napakahalaga. Ang sabi ng Matthew 6:33, bilang minamahal natin si Lord, ang sabi ng Matthew 6:33, always seek His kingdom and righteousness. Kasi kung talagang mahal mo si Lord, uunahin mo siya. Kung mahal mo si Lord, hindi mo siya ihuli. Kasi minsan talagang sa pagmamahal, kaagawang trabaho. Sa pagmamahal, kaagawang oras. Ang tanong, sino matimbang sa minamahal mo? Diyan natin masusukat yung salitang love Him with all. Kaya, yung pagmamahal ba natin ay with all o 50-50 o call a friends? May kondisyon. Kaya guard your love for God. Then number 5, guard your action. Kailangan bantayan natin ang ating kinikilos. No? And so, sabi ng Colossians 3:17, do all things in the name of the Lord Jesus Christ, thanks to the Father through Him. So, guard your action. Lahat tayo naglilingkod, lahat tayo sumasamba. Ang sabi niya, do all things.
in the name of the Lord Jesus Christ. Para daw mabantayan ang ating lahat ng aksyon, gawin mo lahat. Ito sa Panginoon. Yung pag-aaral mo, you act as a student. So kailangan mag-aral ka, ginagawa mo yung kay Lord. Nagtatrabaho ka, ginagawa mo yung kay Lord. Lahat ng bagay, ginagawa natin kay Lord. Naglilingkod tayo sa Lord, ginagawa natin kay Jesus yun. Kaya nababantayan ang action. Kasi pag hindi mo nabantayan at hindi kay Lord, no, ang daming mga gawa ng kaaway. Minsan, hindi ka lang napansin, di ba? May expectation ka. So makikita natin, sasabihin mo, kumikilos naman ako, ba't hindi niya napapansin, di ba? So, ang sikreto nun, do it to the Lord. Ako ay ilang taon na Christian. Ang sikreto ko, hindi ako tumitingin sa tao. I always see to it that all my action in service to the Lord, I do it to God. Mahirap man ito, I do it for the Lord. Yung ating project kahagay, ang hirap talaga niya, biro mo. Mula noon hanggang ngayon. But my secret is, I need to guard my action. Hindi ako mag-withdraw, hindi ako maghihina. Patuloy ko. Bakit? Because everything I do it all in the name of Jesus. Lahat ng yun ay ginagawa ko sa Panginoon. Kaya, inspire ka. May lakas ka. Inspirado ka. Kasi bakit? Si Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya every action. Kaya sabi nga dito sa Bible, 1 Corinthians 6:19-20, do all things heartily unto God, not to men. Kaya ang bilin dito ni Pablo, para mabantayan ang ating kilos, lahat ng bagay gagawin natin na nasa puso, ito ay sa Diyos. Number 6, guard the word. Bantayan daw natin yung salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga na maunawa natin. Ano sabi na 2 Timothy 2:15? Be diligent, read the word, read it, study, and memorize it. Kaya mga kapatid, mababantayan natin ang ating sarili kung ang salita ng Diyos ay lagi nasa ating isipan, nasa ating puso, kasi yun ang ikikilos natin. Kaya kung kulang tayo sa Word of God, may influensya tayo ng Word of men, and Word of the enemy, and Word of the world. Kasi kulang ka sa Word of God. Kaya punuin natin. Ano sabi ng Joshua 1:18? Do not let the word depart from your mouth. Meditate it day and night. Huwag natin daw iwawalay ang salita ng Diyos sa ating mga bibig. Bulay-bulayin natin ito araw at gabi. Pag sinabing araw at gabi, ay hindi ito kada linggo lang. Hindi ito yung kung kailan gusto mo lang. Kaya nga guard your word. Kailangan yun. The number 7, guard your relationship. Bantayan daw natin ang ating pakikipagrelasyon. Ang una sa lahat is to love God. Love God, love one another. Kaya, sa atin, sa relasyon natin, kaya makikita natin mayroong tinatawag na cross. Ang cross ay symbolizing ay horizontal and vertical. Ang cross na kaganyan. Ang ibig sabihin, magiging maayos ang relasyon mo sa ibang tao kung magiging maayos ang relasyon mo sa Diyos. Kaya nga, mayroong symbol of the cross speaking about the relationship to God first, then to the people, to one another. Kaya maraming tao, ang hirap makipagrelasyon sa iba. Bakit? Wala silang relasyon sa Panginoon. Kaya ang batayan nila ay
I love you because of. My relationship is based on yung gusto mo lang. No? Kaya napakahalaga relationship. Kaya sabi ng 12:16 ng Romans, be humble, have guard for good things in our life and peaceable with all men. Kaya nga pag tayo ay naging pakumbaba, yung ating pakikipagrelasyon sa ibang tao maging mapayapa. Kasi nagkakaroon lang naman ng problema sa relationship pag sumumpong na yung ego. Alam niyo ba yung ego? Yung ayaw masasaktan. No, yung mapagmataas. Yan ang ego. Ayaw masasaktan. Pero sabi din sa Romans 12:16, be humble, have regard for good things, and live peaceably with all men. Ang ibig sabihin, pag tayo nagpakumbaba, madali tayo makakabuo ng relasyon sa iba. Ang tingin mo sa iba ay mas mataas kaysa sa iyo. Kasi ang merong tinatawag na superiority and inferiority. Pag sinabing superiority, tumatayo ka doon, mas mataas ako sa iyo. Inferiority, yun naman taong sobrang namang hiya. No? Kaya makikita natin, sa buhay ng Kristiyano ay humility ang kailangan. Para magkaroon tayo ng good relationship. Unang-una sa pamilya, sa nanay at tatay, sa mga kapatid, sa kapitbahay, the family of believers, sa bawat isa. Kailangan guard your relationship. Number 8, guard. Ang sabi dito, number 8, guard your fruits of the Holy Spirit. Bantayan daw natin yung bunga ng Santong Espiritu. Ano ba ang bunga? Ang sabi ng Galatians 5:22, yung fruits, the Spirit, love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, patience, and self-control. So bantayan daw natin yan. Sa araw-araw, no, titingnan natin, baka tangkay na lang. Kasi talagang yung prutas na yan ay, pag hindi natin nabantayan, ay pipitasin talaga ng kapaligiran. Mawawala love mo, mawawala na joy of worship mo, joy of service, mawawala ka na peace of mind, yung kindness, yung goodness. No, yung Galatians chapter 2, napakahalagang bantayan. Number 9, guard your prayer life. Bantayan daw natin ang ating pananalangin. Hindi tayo mananalangin dahil may kailangan. Ang pananalangin, it is a language of communication to the Lord. Yung sa umaga, paggising mo, magpuri ka, magpasalamat. Prayer. Kasi minsan tayo dudulog lang sa Panginoon kung kailan may kailangan. Kailangan mga anak na tayo manalangin, gawin natin itong buhay talaga natin. Every day. Napakahalaga. Kaya ano ang sabi ng Bible sa Jude chapter 1 verse 20? Build up most holy faith, pray in the Holy Spirit. Tayo ay manalangin. Kasi bibigyan tayo ng kaaway ng katamarang manalangin. Sa totoo lang. Bibigyan tayo ng katawaran. Pagod na, ayoko na manalangin. Hirap na ako, ayoko na manalangin. Kaya, kailangan. Ano sabi ng Thessalonians 5:16? Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks for everything. Pasalamatan natin ang Panginoon. And the last one, guard unity among brethren. Bantayan daw natin kung tayo ay nakipagkasundo-sundo sa ating mga kapatiran. Kaya unity is the best to bind us together. Kaya nga napakahalaga ang sabi ng Bible sa awit 33, how good and how pleasant it is that the brethren dwell together in unity. Ang sabi ng Philippians 1:27, stand fast in one spirit and one mind. Ephesians 4:3, keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
Kaya napakahalaga na bantayan natin. So, ang 10 ito ay alagaan natin araw-araw. Bantayan natin. Kasi sabi ng Bible, again, sa ating binasa, ang kaaway na si Satanas ay parang leon. No? Parang leon na umaatungan, no? Humahanap ng masisira. Basahin ko ulit. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, roll around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Kaya maging mapagbantay tayo. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Tinuruan mo kami upang bantayan ang napakahalagang na mayroon kami. Ang aming sarili, ang aming pananampalataya. Salamat dakilang Diyos. Ingatan mo ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening.